Ang anak ko ay nakikita akong superhero tuwing umaga. Naniniwala siyang kayang kong gumawa ng himala sa kanyang maliit na mundo. Ngunit ang totoo, bahagya na lang akong nakakapigil sa pagbagsak ng aming buhay. Ang hindi niya nakikita ang aking mga gabi ng pagtulala, nagkalkula ng mga bayarin. Ang superhero cape ay parang straitjacket ng mga obligasyong pinansyal. Nagtatrabaho ako ng 65 oras sa 3 trabaho, ngunit lalo akong nahuhuli. Ang bawat trabaho ay para lang sa interes ng aming utang. Ipinakita ng guro ang drawing niya sa akin bilang superhero. Pigil ang luha ko, alam ang tunay na problema ay kawalan ng kakayahan. 45 minuto akong umiyak sa kotse pagkatapos ng pagtanggi sa trabaho. Gutom at pagod ang nag-fog sa utak ko. Ang bangungot sa pananalapi ay nagsimula sa cancer ng asawa ko. Ang mga medical bill ay kinain ang lahat, iniwan ako sa utang. Ako ay naging eksperto sa pagtatago ng aming pakikibaka. Kapag nagtatanong siya, gumagawa ako ng mga kwento tungkol sa pagluluto. Nawala ang aking social life dahil hindi kayang magkape. Nag-uusat sila ng bakasyon habang nagkalkula ako ng sapatos. Kapag nagtatanong siya ng Disneyland, gumagawa ako ng mga imaginary adventure. Ang mga kasinungalingang ito ay sumasakit sa puso. Dumating ang abiso ng pagpapaalis 2 linggo na ang nakalilipas. Itinago ko ito, natatakot ipaliwanag ang homelessness. Ako ay mas madalas nang magdasal, nakikipagnegosasyon sa Diyos para sa breakthrough. Ang dignidad ay naging luho na. Sa pagtingin sa lumang larawan, nakikita ko ang pagod na mata ng ama ko. Nanumpa akong sisirain ang cycle, ngunit narito ako. Sa ilang gabi pinapanood ko siyang matulog at bumubulong ng paumanhin. Ang guilt ay naging constant background noise sa isip. Ang physical na toll ay hindi matiis, chronic pain mula sa trabaho, headache mula sa stress. Natatakot ako masira ang katawan. Namimiss ko ang pagbabasa ng bedtime story. Ngayon ako ay nagtatrabaho kapag siya ay natutulog, nawawalan ng mahalagang sandali. Ang school drop-off ay naging exercise sa kahihiyan. Mga ama sa mamahaling kotse habang ako sa lumang sedan. Ang patuloy na pagkabalisa ay naging pisikal na presensya, paninikip sa dibdib. Nag-aalala ako magkasakit, magpa-repair ng kotse. Nang tanungin niya kung mahirap kami, binigyan ko ng mayaman sa pagmamahal na speech. Ang tanong ay nananatili sa amin. Pagkatapos dumating ang maulang Huwebes na nagbago ng lahat. Naghahatid ng pagkain sa mansyon, inanyayahan ako sa loob. Nakita ni E. Harrison ang lampas sa basang uniforme, nakilala ang pamilyar na pakikibaka. Tinanong niya kung bakit kaunti ang meron ako. Sinabi niyang ako ay ikaw 40 taon na ang nakalilipas at inilarawan ang kanyang rock bottom. Ang empathy ay gumawa ng bond. Ang gabing iyon ay nagsimula ng aking edukasyon sa pananalapi. Ang matinding trabaho ay hindi nagtatayo ng kayamanan, survival lang. Ang pinakarevolusyonaryong konsepto ay passive income, ang pera ang magtatrabaho para sa iyo sa halip na ikaw. Sinimulan kong ipatupad ang kanyang payo kaagad. Nego ang interest rate pababa, isinama ang mga utang sa pagbabayad. Ang pagbabago ng mindset ay malalim. Tumigil ako sa pagtingin bilang biktima at nagsimula bilang solution creator. Sinimulan ko ang side business gamit ang organizational skills mula sa pagiging magulang. Sa loob ng buwan, kumita ng mas malaki. Ang abiso ng pagpapaalis ay bawiin pagkatapos ng payment plan. Ang ginhawa ay pisikal, tensyon na nawala sa katawan. Ang aking maliliit na pamumuhunan ay nagsimulang mag-compound. Ang 20 piso ng anak ko ay naging unang investment. Ako ay nag-quit ng overnight job at muling nakuha ang mga gabi kasama ang anak ko. Ang bedtime story ay nagpagaling ng guilt. Ang medical debt ay ganap na nabayaran. Ang huling pagbabayad ay pakiramdam na inilatay ang alaala ng asawa ko. Ang aking passive income ay sumasakop na sa mga pangunahing gastos. Nagtatrabaho ako sa pagpili, hindi desperasyon. Nawala ang pagkabalisa. Ang mga ama na dating nagpapangimi sa akin ay ngayon humihingi ng payo sa pananalapi. Sinimulan kong i-mentor ang iba. Sinabi ni E. Harrison na nagtapos na ako sa kanyang mentorship. Nagkikita pa rin kami buwan-buwan bilang mga kaibigan. Sinimulan kong magturo ng financial literacy class. Ang bawat success story ay pakiramdam na pagpapagaling sa aking journey. Ang anak ko ay gumuguhit pa rin sa akin bilang superhero, ngunit may dollar signs. Natututo siya ng financial concepts sa amin.
Sinimulan ko ang college fund para sa anak ko. Ang unang kontribusyon ay pakiramdam na pagtatanim ng puno para sa kanyang kinabukasan. Ang maulang gabi na aking lowest point ay naglalaman ng mga buto ng pagbabago. Ang pakikibaka ay naghanda sa akin para sa paglago. Tuwing umaga kapag tinatawag niya akong superhero, sa wakas ay naniniwala ako. Ang tunay na lakas ay nasa ordinaryong tao.